To order. We'd like to recognize Senator Grace Poe and Senator Cynthia Villar. Thank you for coming, Senators. As you know, this is a hearing call to look into the issue of the Balikbayan Box policy of the government. Nagpapasalamat tayo sa Pangulo at sa Bureau of Customs sapagkat dininggin nila yung panawagan ng ating mga kababayan. We have Majority Leader Alan Cayetano with us also. Pinakinggan nila yung hinaing ng ating mga kababayan na OFWs na huwag pahirapan sana yung mga padala. Pero nandiyan pa rin yung agam-agam na baka maulit ito o kaya hindi may konting uncertainty o di pagiging sigurado ng ating polisiya. So, tinawag natin ito para malinaw na yung mga issue at maraming issue pong nakasalalay rito. Bukod sa mga interest ng ating mga OFWs na tinatawag nga nating bagong bayani, yung padala nila, alam naman natin yung Balikbayan Box, hindi pangkaraniwang padala lang ho yan. Nandyan yan ay senyales ng pagmamahal, ng hirap ng ating mga OFWs. Siyempre, nandyan din yung interest po ng Estado sa pagkolekta ng tamang buwis. Nandyan din po yung interest ng mga nangangalakal na hindi dapat masyadong pahirapan sa pagpapadala ng mga kagamitan dahil mahalaga yan sa buhay ng ating ekonomiya. So, ang gusto natin, bibigyan po natin ng tsansa yung ating mga senador para magtanong dahil halos kalahati ng mga senador nag-signify na meron silang mga issue na nais ilinaw. At after that, we will give the floor to the government agencies. Siyempre, unahin po natin ang Department of Finance and Bureau of Customs. So, we thank the officials for coming at pagpagagalang dito sa otoridad ng ating komite. So, if we can go, there's a request from, of course, we'd like to greet our colleague, Senator Grace Poe, a happy birthday. At mahirap po tanggihan yung request niya, mauna ho sana siya sa pagtatanong dahil birthday nga niya. Wala pa akong regalo sa kanya, kaya eto na lang ho yung iregalo ko sa kanya. Mauna na lang ho siya. Thank you for the consideration, Senator Angara. Magandang umaga po sa inyong lahat. Alam ko marami pong magtatanong, iiklian lang po natin ito. Gusto ko po sana tanungin muna at maraming salamat po sa inyong pagdalo ngayong araw, Commissioner Lina. Nais ko po munang tanungin sa inyo, yung isang bagay na siguro makaka-relate ang marami nating mga kababayan, kayo po ba ay nakapagpadala ng Balikbayan Box noon o nakatanggap po ng pasalubong mula sa isang Balikbayan Box? Sa katotohanan, magandang umaga po sa inyong lahat. Ang bilang sagot ko po dyan, wala po. Ako po ang nagdadala ng Balikbayan Box. Pag ako'y pumupunta sa Amerika, pumupunta po ako sa Costco at ako po doon bumibili, kagaya po rin ating may ibang kababayan, at tapos nilalagay ko doon sa Balikbayan Box. So tama po na kahit paano meron kayong karanasan sa Balikbayan Box, siguro naman po yung mga nakakatanggap ay tuwang-tuwa kung may mga apo, anak kayo, hindi po ba? Tama po yun. Pero, ma'am, ang termo ng Balikbayan sa akin, ako ho returning resident. Hindi po ako, Balikbayan din ang tawag sa akin. Pero since pumupunta ako doon, nagbabakasyon ako sa Amerika, pagbalik ko dito, I'm a returning resident. Pero ang tempo ng Balikbayan na, ando na rin. Opo, hindi po ba pagka nagbabalik-bayan box kayo, pinapasa rin ninyo sa isang shipping company, forwarder, or sinasama po ninyo pag kayo'y bumabalik dito, pag kayo'y lumilipad pabalik dito? Dalawa po yun. Kung kasya po nung aking allowance na 2 packages, kasama po ako doon sa nagdadala doon sa eroplano. Pero wala naman pong klasifikasyon, hindi po ba? Pagka balik-bayan box, kahit nasabihin mo na yung mga nagbabakasyon sa ibang bansa, at nagpapadala dito. Yun ang gusto natin malinawan, po, sir. Kagagalang-galang na aming senador, i-explain po namin sa pamamagitan ng aming head sa deputy ng assessment, ano po ba ang pagkakaiba ng mga kababayan natin na pumunta sa isang lugar at bumili ng isang bagay at umuwi po sa atin kasama niya sa eroplano. At iba po ay i-explain po namin yung pong ating mga kababayan na naghihirap at nagtatrabaho sa Middle East, sa Amerika, sa Taiwan, any parts of the world, at nagpadala po sila ng tinatawag nilang Balikbayan Box.
Opo, Ililinawin po namin sa pamamagitan ngayong araw na ito. Opo, isang bagay po siguro bago ninyong linawin no, para masama po ninyo sa inyong presentasyon, na ilagay ninyo paano nyo makaklasify, ano yung klasifikasyon, sapagkat may mga iba naman na hindi isinasama sa eroplano, subalit pag nagbakasyon sa ibang bansa, meron mga ipapadala rin dito sa kanilang mga mahal sa buhay, baka mahirapan at ma-inconvenience ang ating mga balikbay, ang ating mga OFW dahil sa classification. So bago po ako mapunta doon, gusto ko pong tanungin sa inyo, magkano po ang nawawala di umano sa mga hindi na i-inspeksyon na balikbayan box na una ninyong sinabi? Humigit kumulang na po sa pag-aaral namin, ilang bilyong piso na po ang nawawala sa atin. Di po. Estimated lang po yan, Senador. Pero hindi po, sabihin na natin sa isang buwan o kaya sa isang taon, magkano po? Wag na natin isama yung mga nakalipas na panahon. Ang estimado namin nasa 3 to 5 billion pesos. Nasa 3 to 5 billion pesos. Opo. Ano po yung sinasabi na parang 600 million pesos? Anong figure yon? Iba ho nagbigay ng estimate noon. Dito po sa Rough ho ang pagkakabigay ng estimate, Senador. ganito po, alam po ba ninyo kung magkano ang nare-remit ng ating mga OFW dito sa Pilipinas? Taon-taon. Medyo alam po natin, siguro nagre-range po ng 20 to 25 billion dollars. Tama po yan. Mr. Chairman, I just want to comment on that with the permission of the Senator. Yung Yes, yes. sinasabi po nilang 25 billion US dollar, it's the formal remittance, but they have another informal remittance of 23 billion dollars. So, a total po nung 47 po nung kaya huwag natin bilangin yung 25 billion dollars kasi may equally amount na informal, yung dala nila sa mga bulsa nila pag umuwi sila. So we're talking of around 47 US billion dollar. I just want to correct that figure kasi yan figure na yan din ang sinasabi ng BPO that they're almost the same as the OFWs. Hindi po kasi yung BPO around 15 to 18 billion. Malapit sila kung ang basihan is yung 25 billion. But if we include the informal remittance, it's 47 billion US dollar. Oh, thank you for... Thank you, Senator Villar. At siguro kalahati doon napupunta ho sa Camellia Homes at saka sa Vistaland para pampili ho ng bahay. Yun nga po, napakalaki po ng kontribusyon ng ating mga OFW at lumalabas po na kung bibilangin natin sa pesos yan, halos 1.3 billion pesos po. Or 1.3 yung 45 billion ay magiging 2.6 trillion pesos po. Yan po ang national budget natin. No? Kaya po ang kahilingan po ng marami ay konsiderasyon para dito sapagkat sabihin na natin na may mga nawawala sa atin. Pero wag din natin wawalain ang mga karapatan ng ating mga OFW. Tatanungin ko po din sa inyo, dito po sa sinasabi ninyong inspection na gagawin ninyo, sabi nyo hindi na po random na bubuksan itong mga kahon. Tama po ba? Tama po. So, Pero ang naging punantunan po namin, i-x-ray na lang po yun. At isa pa ho, yung bago po dumating dito, para ho ma-pre-clear na ang tawag namin at para wag na hong gumastos yung mga freight forwarders at brokers dito ng demorahe, maaga po silang magsasubmit sa amin ng tinatawag na mga invoices and packing list para ho mabilis ang pag-i-inspect. alam nyo, tama po. Kailangan po siyempre pangangalagaan natin ang ating kaligtasan, kung ano yung mga laman nun. Subalit, tatanungin ko po, pagka yung x-ray ba ay dumaan dyan at may nakita, gaano po kasensitibo itong x-ray na ito na baka naman mas lalong maantala ang pagpapadala. Nasubukan na po ba ninyo ito? Nag-dry run na po kami nung isang araw at kaya po ang ating po mga x-ray na yung ginagamit pang x-ray po, doon lang naman po yun sa container. Hindi po yun doon sa boxes pa. Hindi, tama nga po. So, sa container mismo, so doon sa dry run po ninyo, sabihin na natin ilang libo ang kahon sa isang container, no? Ilan po ang medyo kaduda-duda na tinanggal ninyo at gaano katagal para inspeksyonin? Ang nangyari po dyan, ay inaabot po ng 15 to 20 minutes per container. At ang umaabot po dyan na kaya ng isang x-ray, 40 containers po sa isang araw.
40 containers. Ilan po ang pumapasok na container sa isang araw? Sa isang linggo po, sa isang buwan po, mga 1,200 containers a month. So mga divided by 30, mga 40 po. So hindi naman kayo madedelay? Yung mga hindi po madidelay yan. Meron na pong facilities tayo na nakaabang doon. Tatanungin ko po kasi dahil alam ko na tinututukan natin ito ngayon, Balikbayan Box, pero nakausap ko rin po yung mga grupo ng mga magsasaka. Halimbawa, dito lamang po sa mga nasa smuggle na mga farm inputs, di umano 37 billion po ang nawawala sa ating bansa. Kung sasabihin na natin na 650 million yung dito sa ating mga balikbayan or mga balikbayan boxes, paano po ninyo pinagtutuunan ng pansin ang isang mga malalang sitwasyon ng smuggling sa ating bansa? Halimbawa na lang po itong nabanggit ko. Marami, ang pantay-pantay po dyan. Lahat po ng mga smuggling na sinasabi natin, binabantay na po namin. Hindi lamang po dito sa ating balikbayan, balikbayan. Lahat po ng mga dumadating dito sa atin, obligasyon po ng Bureau of Customs na pangalagaan ang unang kalusugan natin. Yung pong pagpasok po ng droga, yung illegal drugs, isa po sa aming mission yan. At saka po yung pagpasok ng mga baril at saka mga ammunition. Isa po ito sa mga tinututukan namin. Kaya lang po, ito po ang nangyari dyan, ginagamit po yung term balikbayan para ilagay po yung mga illegal drugs at saka po yung mga armaments and arms at baril doon po sa balikbayan Gusto ko po tanungin, boxes. dito po sa inyong random checking trial nung isang araw, ilan po ang nakita ninyong mga kahon na maaaring illegal ang laman doon sa isang container? Meron pong report kaming ibinigay nung isang araw dyan, pinakita po namin sa press kung ano po ang nakita namin. Meron pong lumalabas. Ano doon? Sir, doon po ba sa inyong protocol, kasi nabalitaan namin na magkakaroon na po kayo ng regulasyon kung paano pag-inspect? May representative daw ng OWA na kasama, merong representative ng forwarder o kung ano-ano pa. Pakilinaw lang po sapagkat sa pagkakaalam ko, nasabi sa akin ng OWA, hindi daw po sila handa, hindi daw po nila ito mandato at hindi po nila alam ito. Totoo po ba? Opo, yun po ay nasabi namin as our proposal. Kung mamarapatin po ng ating mabuting senador, pwede po mambigyan lamang kami ng kaunting pagkakataon. Ipipresent po namin itong aming inihanda para makita po namin. Makita ninyo, sapagkat yung pong mga tanong nyo ay nalalahad na dito sa aming ibibigay. Kung mamarapatin po ng ating... Opo. Tatapusin ko na lang po ito Salamat para po. mapanood natin ng sabay-sabay. So kung dito po, nagkaroon po ba kayo ng public consultation bago kayo nagdesisyon na patawan ng buwis ang mga ito? At for the record po, ano po ang limit ngayon? Dahil si Senator Recto ay meron pong proposal na itaas po ang limit, sa inyo po ba, ano bang limit at nag-public hearing po ba kayo? Ma'am, wala po kaming karapatang magpatong ng additional. Ang amin po lamang ipinatutupad ay nasa saayon po sa batas yung Tariff and Customs Code of the Philippines. Hindi po kami pwedeng bumaba o tumaas po doon. Kung Kaya, ano po ang nasa saad doon, yun po ang aming ipatutupad. Ngayon po, magkano po kung yun? meron po ang gusto natin na ipatupad at gusto natin taasan, yung tinatawag nating limits, nakikiusap po ang taong bayan na sa inyo po, sa Kongreso, siya po ang maggawa po noon. So, Ang limits po ay 10,000 po. 10,000 pesos. Ngayon po, yung po yung sa balikbayan o yung ating tinatawag na returning residents po, yung OFW. Pero po ang publiko, lahat to taxable. Pag tayo po ay pumunta sa Amerika, tayong dalawa, at bumalik po tayo dito, anything po na excess na 10 pesos na duty and tax, lahat po ay tataksan tayo. Yun po ang nasa batas. Hindi po policy, yun po ang batas. So, ang ibig niyo pong sabihin, pagka ikaw ay, let's say, balikbayan o OFW na nakatira sa ibang bansa, pero ikaw ay magpapadala ng kahon dito, dahil hindi ka pa returning resident, taxable yon? Or dahil ikaw ay paano po yon? Nasa batas po yun, ipapakita po namin kung ano po ang pwede, ang hindi po pwede. Sige po, kasi dapat malinawan natin at kung makikita na yung batas natin ay depektibo, ay dapat talagang palitan ito kung ito'y pahirap
sa ating mga nagtatrabaho sa ibang bayan sapagkat kahit na hindi sila returning resident dito, kung sila po'y umuuwi, alam nyo parang alkansya ang balikbayan box eh. Bawat sale hinihintay para mapuno ito, bawat damit na binibili para sa pamangkin o anak na naiiwan dito ay hinahaplos. At hindi lang po tape ang pagsisil niyan, kundi ang kanilang paghihirap. Nasa sa amin, tama po yan, responsibilidad din namin ngayon na palitan ang batas na yan. Panghuli na lang po sa PhilPost, meron po akong narinig sa inyong pinuno na napakababa po ng limit sa mga pinapadala dito. Magkano po ba ang limit na hindi taxable? The amount, Senator, is about 15 pesos. Anything that is below, anything that is above 15 pesos is all taxable. 15 pesos lang. Yes, So, ibig sabihin, kailan pa po ba yung batas na ito? Ito ba'y batas o regulasyon lang ninyo? No, it's part of the Customs Tariff Act of way back. Yung pong the same laws that we were... Ano pong marerekomenda ninyo na dapat ay ceiling sa ngayon? Well, based on the studies that the APEC has moved, a lot of countries has moved it into a few $100. Ang proposal po nung study na yun is about $200. That all items, because of the low, because of the cost of administering it, the country is losing money in terms of the way it is being administered. So pagdating po, papupuntahin nyo pa po yung tao and so on. So it's more costly to the country, and there's not the trade is being hampered since lahat po ng items are being taxed and that's what the law is saying. Opo. Maraming salamat po. So we will take into consideration your recommendations that to increase the limit to at least, can you repeat again how much? The $200. $200. Tapos dito po, tatanungin ko na po kayo, Commissioner, ano po sa tingin ninyo ang makatarungan na limit para sa ating mga balikbayan boxes? Galing na po mismo sa inyo. Kung ako ang tatanungin nyo, ma'am, maaaring tatanungin natin na din ang ating mga kababayan. Kasi ang ating pong Committee on Ways and Means sa atin sa Senado, meron na po sila ring proposal. Meron po nagsasabi na yung $200 po pwede na po sanang gamitin nating benchmark. At bigyan po natin sana, as we go along, yung indexing natin na ang ating Secretary of Finance, bigyan po doon na after 5 years, reviewin. At kung ano po ang ating tinatawag na batayan. Kasi yung pong tinatawag nating de minimis, na doon pa ho, 1930s po or 1957, kung ang duties po 10 pesos and below, yun pa lang po ang pwedeng sabihin ng collector or commissioner commission na libre po ang duties and taxes. Bali po ang value ng goods 100, mga 100 pesos. Yun lang po ang libre. Yun po ang nasa sa batas. Alam niyo po, meron po proposal dito si Senator Recto na taasan talaga yung limit, pero more than $200. Kasi alam niyo po, pag nagpadala ka ng kahon, yung kahon mismo, $50 nang pinakamura eh. So kung 200 yung laman, $200, parang hindi sulit. So isa yun sa mga bagay na dapat ay pag-aralan po natin. Ngayon, sinasabi ko lang po, inuulit ko po, ang pera na pinapasok ng ating mga OFW. Sabi nga ni Senator Cynthia, doble pa po ito sa sinasabing 26 billion. Halos kalahati na po ito ng national budget natin. Samantalang si Ms. Toots Ople, matagal nang sinasabi, pati yung terminal fees nila ay nakabundle na sa ticket na kailangan pa nila pumila ng hiwalay para lamang kumuha ng refund. Palagi natin sinasabi na sila ay ating bagong bayani, ngunit palagi din natin hindi iniintindi ang kanilang pangangailangan. Hindi ko po sinasabing kasalanan ninyo sapagkat ito po'y mga lumang batas na maaring ay talagang nakaligtaan, na kailangan ay balikan. Kaya maraming salamat sa oras ninyo ngayon at sa pagtanggap sa mga hinanaing ng ating mga kababayan na maraming pagbabagong kailangan gawin sa customs at sa ating mga batas sa PhilPost at sa iba pa. Maraming salamat, Mr. Chair, sa pagkakataon na ito. Thank you and happy birthday, Senator po.